Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Gemini! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. For general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition. Sa panunod, Gemini, first card natin is 9 of Gabriel. Wow! So Gemini, doon sa mga Gemini na nanonood sa ngayon, makaka-resonate ito doon sa Gemini na tinatamad sila. Pagsapit pa lang ng Lunes, tamad na sila. Yung parang nawawalan sila ng gana, nawawalan ng focus, nawawalan ng determinasyon. Dito sinasabi sa Gemini, ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, ano man yung kailangan mong pagdaanan or kailangan mong gawin, maging determinado ka to move forward. Okay? Ihanda mo ang sarili mo dahil maraming posibilidad ang posibleng mangyari. Kung ikaw ay related sa agriculture, kung yung trabaho mo, yung career mo related sa lupa, sa agriculture, sinasabi ng bara sa'yo dito, huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede kang isang engineer, Gemini, or pwedeng isa kang agriculturist ba, tawag doon, farmer. Kung meron kang mga problema sa mga tanim mo sa ngayon, sa plants or sa rice or paano man yan ng mga mais, huwag kang mawala ng pag-asa. Siguro may mga insekto or anything na kailangan na protectionan yung tinanim mo, okay? So basta sinasabi dito, ano man yung mga possible na rason kung bakit ka nawawala ng gana sa ngayon, labanan mo siya, okay? Ipaglaban mo yung kagustuhan mo, ipaglaban mo yung pangarap mo. Kasi pag ibinaba mo na yung pangarap mo, tumigil ka na, mahihirapan kang bumangon yan. Basta kahit anong mangyari, bumagsak ka man sa buhay, panghawakan mo yung pangarap mo. Gemini, 10 of Swords. Nakikita ko sa'yo dito, Gemini, na meron sa inyo na marami kayong napagdaanan, emotional problems, financial problems, scarcity, mga pang-aapi, or anything na masakit. Nakikita ko na sa linggong ito, magbabalik tanaw ka doon sa mga tao na nanakit sa'yo, doon sa sitwasyon na nasaktan ka. But sinasabi sa'yo dito, Gemini, na kailangan mo nang kalimutan ito, kailangan mo nang magpatawad, kailangan mo nang mag-move on, kailangan mo nang magsimula ng bagong buhay. Kasi yung 10 of Swords, sinasabi ng baraha, given lahat ng tao, hindi lang ikaw, marami tayong napagdaanan na problema na masakit, 'di ba? Na parang ayaw na nating balikan. But hindi ibig sabihin noon na duman tayo sa ganong klaseng sitwasyon is hanggang doon na lang, 'di ba? Kasi yung iba, pag pinagdadaanan sila ng problema, talagang sinisira nila yung buhay nila. Dito sa baraha mo sinasabi, gamitan mo yung mga pain and heartaches mo sa past, rejection, para makarecover ka sa kung ano man na failure na napagdaanan mo or ano man pagsubok na pinagdadaanan mo sa ngayon. Okay? Gemini. Pasensya guys kung hindi siya align ha. Madilim kasi. Okay, 7 of Swords and 0 the Fool. Nakikita ko sa'yo dito, yon, double confirmation. It's 10 of Swords, diba? 10 of Swords is 10, 10, 20, 1, 2. So, balance. Sinasabi sa'yo dito, Gemini, na kung balance na yung buhay mo, maintain mo lang yung balance. Dito sinasabi, marami kang mga, yun nga, napagdaanan, pain and heartaches, na hindi mo masyadong, or parang hindi mo gustong ibaba. Kasi maraming ganun eh. Yung mga grudges natin sa kapamilya natin, sa relatives, sa dati natin kakilala, sa employer, dala-dala natin yun hanggang pagtanda. Dito sinasabi na kailangan mo nang isuko ito. Give up, forgive, forget. And 5 of Pentacles, nakikita ko siya dito, maraming tao na ipinaramdam sa'yo na hindi ka karapat-dapat ng tulong nila. And isa yun sa mga grudges na dala-dala mo ngayon. Dito sinasabi sa'yo na wag mo na yang ulit-ulitin sa isip mo. Okay? 0 the Fool is time to move on. It's time to move on. It's time to start new. Okay? Basta, kung usaping pera yan, like may nang-scam sa'yo sa pera, may nang-scam sa'yo sa relationship,
may nang backstab sa'yo, may nanloko, ganun na sitwasyon, money or career or love life, sinasabi na oras na para makapag-move on tayo, makapagsimula, but kailangan mong maging careful na sana yung nangyaring panluloko sa'yo, yung pain and heartaches na napagdaanan mo sa past, ay talagang magkuklose na talaga siya. May closure na talaga. And hindi ka na makaka-attract pa ng mga taong manluloko, mga taong scammer, or mga taong pwedeng makasakit sa'yo. Okay? Alright, so okay. 5 of Wands. Kaloka to. Basta sa linggong ito, 'di ba? Na sinabi ko na to sa inyo kanina pa. 5 of Wands and 9 of Swords. Marami kang mga sobra kang competitive sa buhay. Kaya ganyan yung emotion mo. But dito sinasabi ng Barana, sa linggong ito, iwasan natin yung sobrang pagiging competitive. Kasi minsan, 'di ba? Kahit hindi natin kaya, pinipilit natin kasi competitive nga tayo. So, iwasan mo yan sa linggong ito para makaiwas ka sa gulo, sa stress. Kasi pag may kaaway ka, hindi ka nakakatulog, 'di ba? Pag may kaaway ka, padiskusyon, parang kinokonsensya ka, nagigilty ka. So, kita ko sir dito na para maiwasan mo yung madrain yung energy mo, mawaste talaga. Masayang yung energy mo, masayang yung emotion mo, umiwas ka na lang sa gulo, umiwas ka sa mga taong mahilig magdala ng gulo sa buhay mo. And Queen of Cups, kontrolin mo ang iyong emosyon. Kasi wala kang kontrol sa emosyon ng ibang tao. Wala kang kontrol sa mga manluloko na yan. Wala kang kontrol sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ang kaya mo lang na kontrolin, sarili mo. Emotion mo, energy mo, reaction mo, respond mo sa kanila, yun ang kailangan mong kontrolin. And Ace of Wands, sinasabi ng bara sa'yo na once na napagtagumpayan mo to, na pinagdadaanan mo sa ngayon, once na naka-move on ka, once na nakapag-decide kang mag-start over ng buhay mo, makakamit mo ulit, makukuha mo ulit yung, parang babalik ulit yung excitement sa buhay mo. Kasi parang ngayon, hindi ka masyadong determinado, di ba? Yung parang nawawalan ka ng interest. Kaya dito sinasabi, once na naka-get over ka na, naka-recover ka na sa mga issue na yan, ay posibleng babalik yung sigla sa buhay mo. Magiging masigla ka, magiging confident ka ulit. Yung self-esteem mo, tataas ulit. Maniniwala ka ulit sa sarili mo. Magtitiwala ka ulit sa kapwa mo. Which is, alam mo yung nararamdaman mo ngayon, valid yan. Kasi, halimbawa, kung ikaw, isa sa mga naloko ng relationship, naloko, na-scam sa pera, na-scam sa trabaho, syempre, ang tendency niyan is iiwas ka talaga. Makakadamay or madadamay yung mga taong mabubuti dahil sa nagawang masama ng mga taong scammer. So, dito nakikita ko na kailangan mong mag-move on, kailangan mong mag-start over, kailangan mong mag-start na magtiwala pa unti-unti. Hindi naman yung pinapwersa. Okay? Thank you guys. Bye!